Sarap. Pumunta po sa kanila. Pag-aaral natin sa 2025. So yung ating makikita dito sa Matthew chapter 8, ang pagpapagaling sa ketongin sa verses 1 to 4, ang pagpapagaling sa katulong ng Kapitan Romano verses 5 hanggang 13, yung pagpapagaling sa binan ni Pedro at iba pang mga papagalingin ng ating Panginoon Jesus sa verse 14 hanggang verse 17. And then yung verse 18 to 22 ay yung pagiging alagad, no? Yung cost, ano ba yung cost ng pagiging alagad? And then 23 hanggang 27 yung pagpapatigil sa bagyo, sa lawa ng Genesaret, no? Lake Genesaret. Ang mga, and then yung dalawang gadarin na inaalihan ng masamang espiritu, 20 hanggang 34. Pero sa ating pag-aaral ngayon, hanggang verse 17 po tayo, yan yung ating matatalakay. But before this, gusto mo na ipakita na from chapter 5, mapapansin ninyo na ang sinabi doon ng ating Panginoon Jesus, or ang sinabi doon ni Matthew, nung nakita ng Panginoong Jesus, yung napakaraming tao, yung crowds of people, nang makita niya sila, ay umakyat siya sa bundok at nagturo. Okay, nagturo siya ng mga bagay patungkol sa kung ano ba yung dapat na pag-uugali, ano ba yung dapat na ipinapakita na attitude ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano na nasasakop sa kaharian ng Diyos. At hindi lang yon, ano ba yung magiging katangian mo bilang isang nasa loob ng kaharian ng Diyos. Kasi hindi natin tinignan dito kung ano yung nasa labas. At kung sa ating pag-aaral nga, from chapter 5, chapter 6, chapter 7, karamihan nito ay contrast dun sa buhay ng mga nasa labas ng kaharian ng Diyos. Now, chapter 8, nagsimula ulit sa yung bumaba na siya, baliktad naman ngayon. Nung chapter 5, nung nakita niya yung crowd, umakyat siya. Kasi nandun yung crowd umakyat siya sa bundok at nangaral. Pero this time, siya naman ay bumababa. Now yung crowds na yun ang sumusunod. The crowds are following our Lord Jesus Christ nung bumaba na siya sa bundok. Hindi ba, ito yung magandang narration ni Matthew. Dahil nga sa, hindi ba pag narinig mo yung mga itinuro ng Panginoon Jesus, may sabi niya, blessed are the poor. And then, paano blessed yung poor? Blessed are those who are persecuted. Gusto mo ba yan? Hindi ba dapat doon sa narinig niyang yun, yan lang sinabi niya na sa isipan pa lang ay nakakapag-murder ka na, sa isipan pa lang ay nakakagawa ka na ng ano kasi yan yung pangangalo niya. Okay? Hindi ba di ba pag narinig mo yon, ano ba naman yan? Sabi niya, sa isipan pa lang, kakasala at di ko mapaginagawa. Parang ayaw, sa panahon natin ngayon sa panahon natin ngayon, ayaw nilang naririnig yung gano'n. Ayaw nilang narinig. So, kung tutusin,
mahahati na yung multitude. Yung iba ay aalis na lang. Aalis na ako dito, parang ganun. Pero pansinin nyo, verse 1 pa lang, sinabi ni Matthew na nung bumaba na ang Panginoon Jesus mula sa bundok, great multitudes followed Him. Nandun pa rin yung great multitude. And ang katotohanan sa chapter 7 ng Matthew, nung natapos na yung pagtuturo ng Panginoon Jesus, yung great sermon, no? Yung napakabang sermon ng Panginoon Jesus, yung tao, ang reaksyon nila, wala pang nagturo na katulad nito sa amin. Wala pang nagturo, wala pang nagbigay ng sermon na katulad ng tinuro ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Kasi nagturo siya as one having authority, sabi ng mga tao. So, sumunod sila dahil even sa kanyang pagtuturo, may authority. Now, dito sa mga sasabihin ni Matthew na dito, hindi lang sa pagtuturo, niya ipapakita ang kanyang authority. Even sa mga sickness, sa karamdaman, at even sa nature. Ipapakita niya ang kanyang authority even sa nature. At titingnan natin yung reaction ng mga alagad nung pinatigil niya yung bagyo. Sabi niya, sino ka ba talaga? Diba? Mamamangha sila. At for sure, mamamangha din tayo. Hopefully. Sige, let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Dito sa aklat po ng Matthew, specifically sa chapter 8, na makikita namin na mayroong himala, mayroong kagalingan, O Diyos. At kailangan lang taglayin namin kung ano yung mga attitude, characteristics ng mga characters na aming titingnan sa pag-aaral na ito, O Lord. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat ang isa sa amin. Buksan mo ang aming pandinig, buksan mo ang aming spiritual eyes para makita na yung truth, upang sa ganun ay mai-apply po namin sa pagbalik namin sa aming kanya-kanyang mga tahanan. Ang sa lahat po, sa ilatang papuri, in Jesus' name, Amen. Okay, so, chapter 8, babasahin ko lang po sa English nyo po. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him, and behold, a leper came and worshipped him. Okay? Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him. Pansinin niyo yung mga word na to, ha? Yung worship him, touch him, saying, I am willing. Be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed, and Jesus said to him, see that you tell no one, but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. So, ito yung una nating titingnan. Yung paglilinis. Hindi lang siya pagpapagaling, kundi paglilinis, cleansing ng isang taong may leprosy. Sino yung familiar sa leprosy? Sino, alam niyo yung leprosy? Ketong. Okay, sinong nakakalam doon? Ano yan? Mga parang maliit. Oo, yung bukol na maliit. Nagsisimula siya bilang parang puti o rashes, tapos namumula siya unti-unti. Ngayon po ay may gamot na ang ketong. Okay? Tinatawag itong Hansen's disease. Hansen? Ulit. Tama. Hansen's disease dahil nga sa yung intribute dun sa doktor na nakakita nito at or nakadiscover nito. So, only sa ngayon no, only about 5% na sa population ng mundo ang nakaka-acquire nito. Okay, yung 5% ng buong mundo, medyo malaki pa rin yun compared sa buong mundo. Okay, pero ganun pa man, 5% lang nakakakuha nito. And ito ay
curable, basta ituloy-tuloy yung paggamot, yung tinatawag na MDT o multi-drug therapy from 1 to 2 years, tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot, kasama na dyan yung antibiotics. At malilinis yung katawan ng isang may leprosy. So, alam nyo ba yung Culion Island? Sino nakarinig na yung Culion Island? Di ba? Bata pa ako, alam ko natin. Sa Palawan. Culion Island sa Palawan, ito ay in-establish ng mga Amerikano noon, ng US, mga sundalo, noong 1906, para lahat ng may ketong dadalhin doon. So, lahat ng may ketong, kasi ang ketong ay, contagious. Contagious meaning nakakahawa. Yung constant, pag palagi ka na nakakasama ng isang may ketong, kasi yung laway niya, lalo na kung nakakausap mo, ay pwede kang mahawaan nito. Okay? Yun lang, pag may ketong ka, hindi naman kaagad-agad lalabas yan. It will take some time bago lumabas talaga. Pero ang ketong kasi, pag nagkaroon ka nun, nagsimula siya sa maliit na parang rashes lang. Tapos, it's either na puputi yan or mamumula. And then, unti-unti na kakainin yung mga nerves mo sa katawan. At alam mo naman, yung nerve cells, yan yung nagsesend sa ating brain ng mga information para, halimbawa, makahawak ka ng tambutso na mainit. No? Dito, yung mga tambutso ka dito, ramdam mo lahat yan sa buong katawan, di ba? Kasi magsesend yung ng nerve cells sa ating brain. Sabi niya, ay, mainit yan. Alisin mo na kagad yan. Ganun. Kaya pag mahawakan, ay, mainit. Di ba? Unti-unti niyang kakainin yung mga nerve cells na yan, pati yung nerves mo. At darating yung time na kinakain na ng daga yung daliri mo, hindi mo na mapapansin. Paggising mo na lang sa umaga, ay, wala na isang daliri ko. Kasi wala nang nerves na namanhid na. Wala nang nagsesend sa brain. Okay? Kaya ang tawag nila noon, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, ang tawag nila sa mga may ketong ay Walking Dead. Hindi ko lang alam kung anong season na ito, pero Walking Dead po. Bakit Walking Dead? Naglalakad siya, buhay siya, pero ang tingin nila, good as dead. Yun ang tingin nila sa mga may ketong. Good as dead. Bakit? Wala siyang lunas talaga. And from the time ng Old Testament hanggang dito sa ating Panginoong Yesus, ito pa lang yung first time, pinaka-first na mababasa natin na may gumaling ng ketong. Sa Old Testament, wala. Except doon kay yung alipin ni Naaman. Kaso lang, kaya lang naman siya nagkaketong is dahil sa Naaman, no, yung ibibigay na pabuya sana or sabi na nating love you kay doon sa propeta or Elisha, hindi niya tinanggap. Bumalik itong si Naaman, sabi niya, ay pinapakuha pala yung kanahate. So kaya lang na siya nagkaketong. At saka yung isang hari din na may ketong at sinabihan siya na magluglog doon sa tubig doon sa Israel. Okay, maliban doon, nasa bago pa man dumating or meron na itong law na binigay mula kay Moses. Merong batas kasi ang Israel, imagine mo from chapter 13, chapter 14,